Sinisecure po ng Panginoon na dito siya sa Turman. Amen. Galing siya sa iba't ibang church. Na ginagamit din siya ng Lord for His glory alone. Palakpakan natin si Yeah! wala po siya dito din. Ano daw? Hindi na kayo nag-jubilate. Magandang hapon sa ating lahat. Ay nagagalak. Sige. For the second time. Yes! Welcome, Ading! We love you! With the love of the Lord. Share ni Pastora about sa parents sa Manila. Kasi ako, galing ako sa broken family. So, lumaki ako na walang tatay. Separated. And then, Wow. first time ko lang siya nakita, mga high school ako yun eh. Baka high school ako. Pero hindi ko in-honor yung papa ko na ayaw kong tawagin na siya yung tatay ko. Kasi nga lumaki ako na wala siya. So, ang sabi ko noon nung dumating siya, oh kuya, dito tayo mo tatay mo. Sabi ko, ayaw kong sabihin ng tatay natin. Pero, nanirakan siya, bumalik sa family namin. So, high school ako noon. Demanding ako. Grabe pagka-demand ko sa kanya. Kung ano yung gusto ko, talaga sinasabi ko. Yung gusto ko parang unan niya yung time na wala siya. Gusto ko ibigay niya. Ganon, sa mga ganong paraan. Pero alam ko na mali yung ginagawa ko. Pero parang ang sakit kasi sa loob ko na ganun yung nangyari. Parang gusto ko kumante. Kasi nga, high school pa lang ako noon eh. Talagang hat na hat, yung rebellious. Yun yung mga time kasi na rebellious ang tao eh, yung mga high school days. So, ganun yung treatment ko sa papa ko. So, hanggang sa, hindi naman siguro sa akin, pero yung ugali niya kasi magaling. Alam. Ganun. So, nag-away sila ng kuya ko. Tapos biglang umuwi ulit sa Laon. Bumalik ulit sa family niya, second family niya. So, nung kasal ko, bumalik ulit. Every time na may kasal sa amin, kasal. Hindi naman sa okasyon, pagkasal lang, kasal. Bumabalik. Bumabalik kasi nga, anak daw pa rin kami. Pero yung sustento, wala kami na-receive. So, anim kami magkakapatid, mama ko lang talaga. So, talagang proud na proud ako sa mama ko. So, hanggang sa nag-asawa na ako, umalis na naman siya. Tapos, bumalik na lang, andito na ako sa abroad noon. Tapos, sabi nila, babalik daw si papa kasi nga, may sakit na. Ganon. So, nag-usap-usap kami magkakapatid. O sige pa, kung gusto niya bumalik, why not? Gusto naman ni mama, wala naman yung problema kay mama. So, in-accept namin ito. So, damdamin ko naman, wala na yung pagkikigante. Kasi nga, nandito na ako sa tungkol, malaki na, marami ng karanasan. Tapos, dahil sa salita ng Diyos na rin, naliwanatan yung isip ko. So, parang na-miss ko siya kasi kahapon, birthday niya. Birthday niya, pero wala na siya. Kasi hindi niya nalagpasan yung sakit niya. So, nag-stay lang siya sa amin. Siguro more than 3 years. So, nanirahan siya sa bahay. Bahay na lang pinatayo ko. So, parang proud na proud pa rin ako na kahit na ganun na yung time na wala siya, yung mga hindi niya naibigay sa akin. Pero yung time, ako naman, yung nakausap ko siya, na napatawad ko na siya, na ask ko na yung ano yung gusto mong bilhin ko para sa'yo. May time kasi na tumawag ako noon. Baka boring naman na kayo sa bahay, kako. Hindi naman, sabi niya. Anong gusto mong bilhin natin na para sa'yo, kako, sa kanya. Ang hiniling niya lang talaga is TV. Kasi nga may radyo sila ni mama noon. Kasi nagtataki sila. Nagtataki sila noon ni mama. Yun ang business nila noon before na nagkahiwalay sila. So, ang sabi niya, gusto ko ng TV. So, ayun, naibigay ko naman yung gusto niya. Kaya sabi ko sa loob-loob ko, at least, kahit pa paano, yung hiling ng papa ko, naibigay ko before siya nawala sa amin. So, parang, ang kwan lang doon, ang regress ko lang doon, hindi ko naranasan na magkaroon ng tatay na gaya siguro karamihan sa inyo meron. So, yun yung mga longingness ko as a broken family.
So, ang papasalamat ko lang sa Panginoon, nakapag-asawa ako ng very motherly na husband. So, siya na yung naging tatay ko. Sabi ko sa kanya, ikaw na yung tatay ka tsaka husband mo. Sabi ko sa kanya. So, that is the goodness of God. Biniyayaan ako ng mabait na asawa. Amen.